Matthew chapter 27 verse 46. And then isama na lang din po natin ang John chapter 19 verse 28 hanggang sa 30. Sa pangatlong sermon po ay pinag-isa po natin ang fourth saying, ang fifth saying, and a little bit of sixth saying. Although ang sixth na pangungusap ay ibabahagi po sa atin ni Brother Isagani po mamaya. Okay, Matthew chapter 27 verse 46. Ang sabi po dito, at nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig na sinasabi, Ilay, Ilay, lama sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? And then please turn with me to John chapter 19 verse 28 hanggang sa 30. John chapter 19 verse 28 hanggang sa 30. Ang sabi po dito, pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya upang matupad ang kasulatan, nauuhaw ako. Mayroon doong isang sisidlang puno ng maasim na alak, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang sanga ng isopo. Kanilang inilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na. At itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang salita. Now, sa tanghaling tapat doon po sa Jerusalem, the sun did not merely set. It was extinguished. Can you imagine tanghaling tapat, nagdilim po ang mundo. At sa loob po ng 3 oras, merong isang supernatural darkness, gaya ng isang lamay sa patay. But this was really a phenomenon. Hindi po ito weather event. Hindi po ito weather event. Wala pong ganito na nangyari sa buong mundo na biglang nagdilim ang isang disyertong lugar katulad ng Middle East. It was actually a judicial event. Ang universe ay saksi sa pangsiyam na oras, tanghaling tapat, the moment when the cosmic death of the ages was placed upon a single bleeding substitute. Wala nang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, sa puntong ito, as we stand at the foot of the cross, upang mapakinggan po natin ang pang-apat, pang-5, and a little bit of pang-6 na sayings ng ating Panginoong Jesus. Dahil later ay si Brother Isagani will dive deeper into the 6th saying. These are not the whimpers of a dying martyr. Hindi po namatay si Kristo bilang martyr na hangaan lang natin sa kanyang kabayanihan. They are the high court decrees of our mediator. Si Kristo po ay kumilos, tumayo bilang ating tagapamagitan. And in these words, we find the entire gospel. Buong gospel talaga. Ang lalim po ng kasalanan po natin, ang bigat ng ating kasalanan, ang puot at galit ng Diyos, at ang kamangha-manghang pag-ibig ng ating Panginoon, and the absolute finality of His atonement. Ang tema po nitong pangatlong mensahe is this: from the darkness of dereliction to the shout of victory, the suffering of Christ provides a complete and finished salvation for the elect. At meron tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa puntong ito. Una, the great exchange. Pangalawa, the humanity of the mediator. At pangatlo, the shout of victory. Once again, tayo po muna ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa inyong sustaining grace. This is actually means of grace. Napakain po ang aming kaluluwa, but this is also saving grace. Naway gamitin ninyo ang gospel message para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa sa hapong ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The fourth word, the great exchange. Meron pong dakilang palitan na naganap doon sa cross ng Kalbaryo. My God, why have you forsaken me? Wala ba kayong napapansin doon sa Garden of Gethsemane? Ang tawag po ni Jesus sa Diyos Ama ay Father. Father, if it be possible, let this cup of suffering pass by me.
Ganon din sa first saying. Ang address niya sa kanyang ama ay, Ama, Father, forgive them for they do not know what they do. Pero sa pang-apat po na sigaw ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, hindi na Father, kundi judicial na po, my God, why have you forsaken me? Ano bang ibig sabihin nito? Naputol ang matamis na ugnayan ng ama at anak doon sa cross ng Kalbaryo. This indicates that the felt communion of the Trinity was momentarily eclipsed by the smoke of divine judgment. Si Kristo ay hinatulan. He received the full weight of the wrath of God. Doon sa cross ng Kalbaryo, He became sin for us. Nung tumingin ang ating Diyos Ama sa kanyang anak, puot at galit ang naghari sa kanyang puso. Tunay na puot at galit po iyon. Naramdaman po ni Jesus yun sa kanyang humanity. In His state of deepest humiliation. That's why He was able to exclaim, my God, why have you forsaken me? The fellowship that He enjoyed with the Father in eternity past. Sa loob ng 6 na oras, lalong-lalo na sa panghuling 3 oras, ay talagang bigat na bigat ang naramdaman ng ating Panginoon. My God, why have you forsaken me? Of course, alam natin ang sagot. At alam din ni Jesus ang kanyang sagot. But in His humanity, ay talagang sumigaw siya ng ganun. And the answer was that ininom po niya ang kopa ng puot ng Diyos. Purong-puro na kopa ng puot ng Diyos, undiluted. Wala pong halo. Kung sa alak pa na matapang, wala talagang halong pampatamis or walang halong tubig, kundi purong mapait na alak. Ayun ang ininom po ng ating Panginoon. Unmixed cup of wrath. At bilang ating substitute, si Kristo ay tumayo before a holy judge on the scaffold of our execution. Kaya ang cross po ay hindi po yon namatay si Kristo bilang example lang, bilang bayani. No. The cross was a sacrifice. And to give us an idea, bumalik po tayo sa nangyari sa banal na hapunan. Matthew chapter 26 verse 26 to 29. Please turn there. Matthew chapter 26 verse 26 to 29. Ang sabi po dito, Now as they were eating, Jesus took bread and after blessing it, broke it and gave it to the disciples and said, Take, eat, this is my body. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you, for this is the blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Now, doon po sa upper room, sa banal na hapunan, hindi po sinabi ni Jesus na ang kanyang kamatayan was a tragic accident. It was not a tragic accident. Ang tawag nga niya sa kanyang dugo is blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Of course, maunawaan po natin ito kung bumalik po tayo sa Old Testament shadow. In the Old Testament, anong nangyari doon? Meron pong mga animal sacrifice. Hindi lamang po iyon simbolo, mga kapatid. Nakikita po natin sa animal sacrifices doon sa Old Testament, ang victim ay sinunog sa apoy. At yung apoy na iyon ay nagre-represent sa puot at galit ng Diyos. Ang biktimang hayop sa alay sa lumang tipan. It was consumed by fire. Na imbis na ang nag-alay ng handog ang tutupukin sa pamamagitan ng apoy, ang biktimang hayop ang tinupok. Picture po iyon sa nangyari sa ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. On the cross of Calvary, Jesus Christ was consumed by the wrath of the Father. It was foreshadowed by Leviticus chapter 17 verse 11, for instance. Please turn there. Leviticus chapter 17 verse 11. Ang sabi po dito, For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement by the life. At kung ano ang anino sa Old Testament ay naging realidad sa New Testament. Doon sa cross ng Kalbaryo, si Kristo ang kordero ng Diyos.
Kaya nga ang sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 10, ang sabi dito, it was the will of the Lord to crush him. Yes, it was the will of God to crush him. Hindi lamang pala ang mga Roman soldiers at ang mga Hudyo ang pumatay kay Jesus. It was the Father pouring out the fire of His holy wrath upon the Son. At meron ding foreshadow na nangyari doon sa Ehipto. Ang anghel ng kamatayan ay hindi naman po chinek ng anghel ng kamatayan kung ang mga tao na nasa loob ng mga pamamahay ng mga Hudyo ay mabuti or heroic. No, the angel of death checked for the blood on the doorpost. Ang buhay ng kordero kung saan kinuhang dugo na ipininta sa doorpost. The life of the lamb was given so the life of the firstborn would be spared. And doon sa cross ng Kalbaryo, si Kristo po ang ating Passover lamb. Kaya meron pong great exchange. Meron talagang dakilang palitan. Please turn to 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ang sabi po dito, para sa ating kapakanan, ginawa niyang kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Now, ang 2 Corinthians chapter 5 verse 21 ay nagpapakita po sa atin sa dakilang palitan between the sinful and the sinless. Hindi po sinasabi ng teksto na ito that God made him to be treated like a sinner. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan. No, ang sinasabi po ni Apostle Paul, God made Jesus to be sin itself. Ginawa ng Diyos si Kristo na kasalanan mismo. Disgusting. God's eyes are too holy or too pure to behold evil. At ang parallel po dito ay nasa kasunod na phrase. So that we might become the righteousness of God in Him. Jesus Christ became sin so that we may become righteousness in Him. That's the gravity of the atoning death of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Itong dakilang palitan na ito, ang tawag sa theology nito is imputation. This is the doctrine of imputation. Ang ating actual na guilt, pagkakasala, legally, ay inilipat sa ating Panginoong Hesukristo. At ang kanyang perfect obedience ay legally ibinilang para sa atin. It's legally credited to us. And because Jesus was made to be sin, ginawa siyang kasalanan, ay hindi po siya nagdusa na malapit sa ating mga kasalanan. No, He bore the full weight of God's judicial wrath bilang ating substitute kahalili. And consequently, we do not just act righteously. We are declared the righteousness of God. Tayo ay dineclare, ibinilang bilang katuwiran ng Diyos. Tumatayo tayo sa harapan ng ating Ama with a status that is as perfect and secure as the righteousness of Christ. This is the message of the gospel. This is indeed good news. Pero bago maunawaan ng ating mga kaibigan ang good news na ito, ay dapat nilang maunawaan ang bad news. Meron pong dalawang problema na kanilang kinakaharap na may kinalaman sa batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos, ang Ten Commandments, ay humihingi ng 100% na pagsunod. 100%. Problema yan dahil hindi talaga kayang sundin ng sino man ang batas ng Diyos 100%. Ang sabi po ng James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Kaya nga ang pangalawang requirement din ay 100% na kabayaran at ang kabayaran ay kamatayan. The law requires death for every disobedience. Paano ito nilutas ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo? Si Kristo nga ang pumasan sa lahat ng ating kasalanan. Doon po sa cross, God treated Jesus as if He did not only commit every sin of His people, but as if He was sin itself. Si Kristo mismo ay naging kasalanan. At binigay po ni Kristo ang kaniyang righteousness sa lahat ng mananampalataya. In return, God treats the believers as if they had lived the perfect life of Jesus. This is imputed sin and imputed righteousness, the doctrine of imputation.
Hindi po ito theatro, mga kapatid, mga kaibigan, because God is of purer eyes than to behold evil. Dahil si Kristo po ay dinamitan ng ating karumihan. Pinasa niya ang ating karumihan. The Father turned His face away. My God, why have you forsaken me? This is the answer. Christ was forsaken so that you and I might never be forsaken. Kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya kay Kristo, you will never be forsaken because Jesus Christ was forsaken on your behalf and on my behalf. Now, samantalang ang triune essence of God cannot be broken because God is eternally one. One is one person in one God in three persons. Ang manifestation ng favor toward the Son's humanity was totally withdrawn. Sa oras na iyon, there was no well done, my beloved Son. Walang ganun. There was only the terrible silence of the grave. Jesus Christ bore the full weight of the wrath of God. Jesus Christ drank the cup of wrath to the very last drop. And because Jesus Christ was clothed in our filth, He was really separated from His Father sa mga oras na iyon. And the cross is the only place in the universe kung saan ang hustisya ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay nagpang-abot. Nagpang-abot ang hustisya ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. Ang hustisya ng Diyos ay nagsasabi that He cannot simply ignore sin. Hindi siya magpapatawad sa kasalanan nang hindi na-deal ang kasalanan. That would make God to be a judge that is corrupt. Ang kasalanan ay kailangang mabayaran. The debt had to be paid in the blood. At nakikita din po natin ang pag-ibig ng Diyos. God provided the very sacrifice because of His love. The very sacrifice na hinihingi ng kanyang hustisya at hindi niya ipinagkait ang kanyang anak so that He might spare us. Christ was forsaken so that we might never be forsaken. Tiniis po ni Kristo ang outer darkness so that we might dwell in the eternal light. At dahil si Kristo ay sumigaw, "Why have you forsaken me?" We can cry with confidence. Pwede tayong sumigaw na merong confidence, Abba, Father. Abba, Father. Our standing before God is now secure because the wrath due to us has been fully spent on the Lord Jesus Christ. Inexhaust ng ating Panginoon ang kabuuang baterya ng puot at galit ng Diyos until there was none left for the believer. Ayon pa kay John Calvin, He bore the weight of the divine anger that He might deliver us from it. He felt the horrors of a condemned and ruined man. At ito din ang sabi ni John Flavel, we are all by nature under the curse of the law, and if Christ had not been made a curse for us, we must have remained under it forever. Now, itong mga salita ni John Flavel ay nag-emphasize that because of our sin, we are naturally condemned by God's holy law, and we are completely unable to deliver ourselves from its righteous judgment. At upang masiyahan ang hinihingi ng hustisya ng Diyos, ang banal na anak ng Diyos ay kailangan talagang tumayo bilang ating kahalili. At siya po ang tumanggap sa actual curse of God. The weight of eternal death that was rightfully ours. Nararapat sana yun sa atin. At kung wala po ang substitutionary work ng ating Panginoon, tayo ay habang buhay na hiwalay sa ating Diyos, proving that Christ's divinity was necessary to endure a curse of infinite magnitude on our behalf. That's the fourth saying. At dumako tayo sa pangalawang punto ng ating pagbubulay-bulay, ang panglimang pangungusap. At makikita po natin sa John chapter 28 ang humanity ng ating Panginoong Hesukristo. I thirst. Nauuhaw ako. Si Jesus, alam po niya ang spiritual cup. The spiritual cup of wrath was now drained to the dregs. Natapos na po niyang ininom. Kaya siya po ay napagod talaga ng husto. He was physically exhausted. But
talagang sinabi niya ang panglimang pangungusap in order to fulfill the physical requirements of the law and prophecy. So you see, kahit sa fifth word, meron pa ring propesiya na tinupad ang ating Panginoon nung sinabi po niya na I thirst, ay talagang pinapatunayan po niya na siya ay tunay na tao. Hindi po siya phantom, hindi siya espiritu, gaya ng tinuturo ng mga Docetism, mga early heresies po ito, na tumatanggi na si Kristo ay naging tao. Mga Gnostics, Jesus Christ was the Word made flesh. And He was possessing a real human body with real human needs. Inuhaw po siya. At ang kaniyang uhaw ay direkta na katuparan sa propesiya sa Psalm chapter 69 verse 21. Kung babasahin po natin ang Psalm chapter 69 verse 21, pansinin po natin that the sovereignty of God ay talagang sa kahuli-hulihang detalye ay andun. Ang mga soldiers, di ba, prophesied na rin sa Psalm chapter 22 na nagpalabunutan sila sa damit ng ating Panginoon. At this point, whether naawa sila sa ating Panginoon dahil nauuhaw at walang iniinom, or talagang sila ay nanghamak pa rin sa ating Panginoon, inabutan nila ng suka ang ating Panginoon. Suka. Pero kahit itong suka ay fulfillment pa rin ito sa biblical prophecy. Kahit yung paggamit sa sanga ng isopo, yung hyssop na branch, yun din ang ginamit na brush sa pagpinta ng dugo ng kordero sa mga hamba ng pintuan doon sa Egypt. So, hyssop din, isopo din ang ginamit sa pag-abot ng suka sa ating Panginoon. So you see, kahit yung smallest instrument ng pagdurusa ng ating Panginoon ay itinakda ng Diyos, itinakda by the definite plan and foreknowledge of God. Gaya ng sinasabi po sa Acts chapter 2 verse 23. So yun po ang sa panglimang pangungusap ng ating Panginoon, I thirst. Meticulous fulfillment pa rin yun ng Old Testament prophecy. At sinabi po ng ating Panginoon iyon upang matupad ang kasulatan. And this leads us a little bit, dahil ipapaliwanag po ito ni Brother Isagani, ang pang-anim na pangungusap. Ito yung shout of victory sa John chapter 19 verse 30. It is finished. Natapos na. It is the most glorious word in human language. Tetelestai. Tetelestai. Paid in full. Bayad na. Natupad na ang buong batas ng Diyos. Lahat ng type and shadow, lahat ng prophecy ay na-realized. At ang utang natin, ang atraso natin sa harap ng Diyos ay na-canceled na. Now, sa ating konteksto dito sa Pilipinas, maraming nag-iisip na meron pa rin silang contribution para sa kanilang kaligtasan na pagbabayaran daw nila. Yan po ang maling katuruan ng Romano Katoliko, the doctrine of purgatory. Diba? Ano ba ang concept ng purgatory? Yung venial sin mo ay kailangan mong pagbayaran doon sa purgatorio. So ang ibig sabihin noon, hindi sapat ang pagdurusa ng ating Panginoon. Hindi sapat. Kailangan pang magpenitensya. Ang dami kayang nagpenitensya ngayon. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, it is finished. The debt is paid in full. Ang purgatory is an insult to the cross. Kung ikaw ay magbayad para sa iyong kasalanan after death, then nagsinungaling pala ang ating Panginoon. Hindi pala totoo na natapos na, nabayad na niya ang lahat. At ang doctrine of transubstantiation, yung kailangang kumain ng hostia because the Mass is a bloodless sacrifice for the remission of our sins. Jesus Christ becomes the victim once again in the Mass. We do not re-offer Christ in a Mass. Kasi ang sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 12 to 14, Jesus Christ died once and for all. Wala na po tayong altar. We have the table of remembrance. Yun ang ginagawa po natin sa Lord's Supper. Do this in remembrance of me. Pero makikita din po natin ang authority ng ating hari. He did not have his life taken from him. He bowed his head voluntarily. He gave up his spirit. Hindi po siya naghihikahos na gusto pa niyang mabuhay, gusto pa niyang huminga. No. He dismissed his soul like a general dismissing an order. Kaya sabi po ni Stephen Charnock,
Christ was more a conqueror in his death than if he had never died. He conquered the law by fulfilling it, and he conquered justice by satisfying it. Kaya ang kaligtasan mo, kaibigan, ang kaligtasan ko rin ay hindi po nakadepende sa tibay ng iyong pananampalataya or hindi po ito nakadepende sa kabutihan mo sa linggong ito or sa buhay mo, but it depends on the finished work of Calvary. Kung si Satanas ay mag-aakusa sa iyo na ikaw ay makasalanan, wala ka ng pag-asa, do not point to your tears or your prayers. Point to the empty cross and the cry of Jesus Christ, it is finished. Christ exhausted the battery of God's anger until there was none left for you. There is now no condemnation in the Lord Jesus Christ. Bayad na ang lahat ng atraso po natin. At para sa isang tao na nagsusumika pa rin na iligtas niya ang kaniyang sarili, pinagsisikapan mong bayaran ang milyon-milyong utang mo sa kakapiranggot na barya. You are standing under a cloud of wrath that is ready to break. You think that by being religious or sa pamamagitan ng pagiging moral ay mapapawi mo ang puot at galit ng Diyos? But the Bible clearly tells us na ang katuwiran mo ay isang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Tumingin ka sa ating tagapagligtas. Siya po ay tinalikuran ng Ama so that you could be accepted. Siya po ay nauhaw so that you could drink the water of life. At siya ay sumigaw, it is finished, so that you could stop your exhausted striving. Magsisi ka mula sa good works mo na pinaniniwalaan mo para sa kaligtasan mo, sa self-righteousness. They are abominations to the cross. Believe in the Lord Jesus Christ. Cast your soul entirely upon the finished work of Jesus. Kaya huwag kang umalis mula sa live streaming na ito, trying to do better. Humayo ka mula sa appointment na ito na nagtitiwala that Christ has done it all. Jesus Christ paid it all. Come to the fountain that never runs dry. Come to the sacrifice that never needs repeating. Hindi na kailangan pang paulit-ulitin. Trust in the 9th hour of Jesus Christ and find your soul at rest in His victory. Magsisi ka sa kasalanan mo at manampalataya ka kay Kristo. Once again, gawin mo ito ngayon, baka bukas ay huli ng lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat once again sa sustaining grace po ninyo. At naway malayo ang mararating ng live streaming ng sermon na ito para sa kaligtasan ng kaluluwa ng marami. Salamat sa mga kababayan namin na sumusubaybay mula sa Iloilo, mula sa Africa, mula sa Mindoro, at sa iba't ibang dako dito sa Pilipinas. Purihin ang inyong pangalan, O Diyos. Ang kaluwalhatian ay sa inyo lamang at hindi po sa amin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.